hawakan mo yung semento dito, unang-una yung semento ganyan lang kakapal. Eh dapat 18 centimeters. 18 cm, mga 18 inches, parang kalsada. Dapat ganyan kakapal, ganyan lang ang nandyan. Pag subukan nyo mamaya, hawakan na nyo sa kamay, kayang durugin. Malabnaw yung semento na ginamit. Nagtipid sa semento, nagtipid sa... tapos, meron dapat desiltation. Dapat doon na naman sa kontrata, may desiltation, dredging, completed. Kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Managot sila, wag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito. Napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Masarpot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya silang unahin natin. Nakapagtataka, for 3 years, ngayon lang naging aktibo itong si Marcos Jr. o ng gobyernong Marcos na ito. Dahil in the past, unang taon, pangalawang taon, pangatlong taon, nag-iingay ang buong bayan na marami namang budget pala, araw-araw, bilyon-bilyon araw-araw, pero bakit tayo ay binabaha? Hindi kagaya ng baha dati noong previous administrations po. Dito sobrang lampas tao at maraming naperwisyo. For the past 3 years, walang pakialam itong si Marcos Jr. sa mga hinaing ng taong bayan. Kaya nga naman nakapagtataka, ngayon nagkalat na siya sa buong bansa. Inspection dito, inspection doon, kung saan-saan na siya napupunta, nagiging engineer na siya sa kanyang paglilibot. At kamakailan lang, ang kanyang paglibot ay makikita natin yung kanyang emotion, no? Na galit, kine-question yung semento na talagang napaka low class. Yung paggawa nila ng dike at walang dredging at kung ano-ano, talagang makikita mo na galit siya. Ewan ko kung totoong galit yun or galit-galitan lang. Pero sabi ko nga, for the past 3 years, ganun po, na wala siyang pakialam, tapos ngayon biglang may pakialam. Una kong nakita dyan is, for the past 3 years, nakapag-kam-kam na sila ng pera ng taong bayan. Kumbaga, nakakota na sila. Ninakawan ng ninakawan ang taong bayan, nilimas ng nilimas ang pera ng taong bayan. Makikita naman natin yan doon sa mga like for example yung pagbawas or zero budget sa PhilHealth, pagkuha ng budget ng PhilHealth at ilalagay kuno sa National Treasury. Makikita natin dyan yung pagbenta ng gold reserve natin, highest among Asia na pagbenta. Makikita din natin dyan yung kinuha na 119 billion pesos from the PDIC na hindi natin alam kung saan napunta. In fact, saan napunta yung pinagbilhan nila or pinagbentahan ng gold reserve natin. Yung Maharlika Investment Fund na pinondohan din ng bangko, Land Bank at DBP, saan na kaya yung sinasabi nilang investments? Hanggang ngayon wala. Yung sinasabi, marami. Actually, we could list them, enumerate them. We could go on and on, hindi matatapos yung kanilang ginawa for the past 3 years, including the bilyong-bilyong pondo para sa flood control. Kaya nga kung mapapansin nyo, sabi ko nga ngayon ay aktibo dahil nga nakapagkota na sila, kotang-kota na sila kumbaga. Kaya ngayon ang nangyayari parang all of the while parang biglang naging concern na sila sa taong bayan. Naging concern na sila sa nangyayaring flood control projects na marami palang mga contractors na involved, na konektado ng mga politiko. So ngayon, pinangalanan nitong si Marcos Jr. yung top 15 na mga contractors na connected sa mga kongresista. And isa nga dyan ay yung SunWest Corporation na pag-aari nitong si Zaldico. Ang nakapagtataka ngayon pati yung mga governors, mga mayors or yung mga ibang mga kongresista
nag-iingay na rin sila na para bagang sila yung mga concern na sa flood control projects na nauwi sa katiwalian. Parang ano no, ang di ko lang mawari, parang sinisisi nila sa mga contractors o kung sa mga engineers. Tapos sila, kung mapapansin ninyo ngayon, parang wala na sila sa picture. Kaya nga sabi ko ito ba talaga ay totoong pagtatama sa mga nakaraang mga proyektong hindi tama, o gusto lang nilang magpakitang gilas kuno na ngayon ay nasa good governance na po sila. Kasi kung mapapansin ninyo, in the past 3 years, hindi naman nila pinapansin yung mga hinaing ng taong bayan. Isa nga dyan sa pinakatanyag na pag-i-expose ay yung ginawa ni Mayor Magalong. Hindi naman nila pinapansin. And in fact, hanggang ngayon, hindi pa nila pinapansin si Mayor Magalong. Maraming alam si Mayor Magalong when it comes to dyan sa mga katiwalian dyan sa flood control, yung 77 na tinatawag, 777 na tinatawag, 30-30-30 na tinatawag, pagsama sa pagsama doon sa mga rally para magkaroon ng ayuda. O yan, yung pag-expose ni Mayor Magalong dito nga sa mga district engineer na konektado at bata din ng mga politiko. Sila yung tagapagpadala or tagapagdala ng big amount of money na kanila pong nakobra doon sa kanilang proyekto kuno. No? So, ang tanong dito is, bakit parang naiitsapuera sila itong mga politiko ni hindi nga nila mabanggit-banggit si Zaldico. Sinabi nila Sunwest o sinabi nila itong mga 15 na contractors, and in fact hindi lang 15, napakarami po yan sa totoo lang. Pero parang ang nangyayari dito is pinapakita nila sa taong bayan na oo, ito nag-iimbestiga na sila, paiimbestiga nila. Actually, both houses, Senado at saka Kongreso, lower house at upper house, nag-iimbestiga na raw sila. Pero kung titignan ninyo, parang inilalayo nila yung kanilang mga sarili. Samantalang napakarami naman nilang merong contractors dyan na sila yung may-ari, hawak nila yung district engineer, hawak nila yung plano, paano, magkano bigayan, hawak nila lahat yan, magkano yung porsyentuhan. Hindi nila hinuhuli yung bigger fish na nandyan, yung mga contractors, mga politiko. Ngayon, nakikita ko dito talaga is itong Marcos administration is trying to save his administration and his image by being parang kumbaga sa drug war talagang naglunsad na siya ng war against corruption dito sa flood control. Pero deep inside, ito po ay pag-cover up nila doon sa mga previous years nila na kanilang corruption. Pagtatakpan nila yan para sasabihin natin, ayan na sila. Iniimbestiga na nila yung flood control corruption na ginagawa. Kasi all the while, naging aktibo pati yung mga gobernador, mga congressman, bigla-bigla na silang nasa site ng mga flood control projects na yan. At sinasabing na, hinaharang pa daw sila ng na tagapamahala ng flood control. For the past 3 years, ikaw na namumuno bilang gobernador, hindi mo binisita ang mayan o chinek or hindi ka nag-ingay na meron palang kababalaghan, all the while biglang magic na nakita ninyo ngayon na merong hindi magandang nangyayari dito sa project na ito. Kaya makikita talaga natin na nagda-damage control na sila, hoping for this last remaining 3 years ay mababaliwala yung kanilang mga ginawa in the past first 3 years. Yun po yung nakikita natin dyan, no? Na nakapagtataka na kuno, akala mo kung sino sila ngayon na mga investigador, akala mo very, very, very good governance na sila ngayon, nakikita na nila yung mababang kalidad ng semento, yung
yung DK nila na mga walang walang mga bakal, mga ganun, ang tagal-tagal na natin inirereklamo yan. Tapos ngayon lang, bigla nilang sabihin na, ito na kami ngayon, ito, pananagutin natin yan, pananagutin. Ito yung dapat natin bantayan, kasi magaling talaga sa pambubudol itong administrasyong ito. Nabanggit nga niya nung the first and second zona na pananagutin daw yung smuggler, pero hanggang ngayon wala namang nanagot. So baka ganun din ang mangyari dito, baka kunwari sa unang yugto naman ng taong ito or ng next na budget nila, kunwari open bycam tayo, open to the public yung pag-uusap natin sa budget, pero makikita ninyo mukhang itong kanina lang may tinatago ata yung chairperson doon sa budgeting, kaya nga kinestyon ni Toby Chanko na bakit ganito, bakit ganyan, bakit hindi pinag-uusapan, bakit tinatago. Pero doon sa kanilang pahayag in public, open to the public daw. Makikita natin talaga dito ang ginagawang pambubudol. Hindi ninyo maluloko ang taong bayan dahil ang taong bayan ay nag-o-observe. Hindi lang nag-o-observe, danas na danas ang hirap ng taong bayan dahil sa kapalpakan ng administrasyong itong tinawag pa nilang Bagong Pilipinas, pero sa katotohanan isang ginago ang Pilipinas.